Magkano bibigay mo? Eh kasi walang kulay oh. Bibigyan kita ng 500. Ay, ang Kasi kapal ng 700. mukha mo, hindi pa pwedeng ganyan ginagawa nyo. Ang kapal ng pagmumukha nyo. Ito kapatid ko, hinaatake na ng hika. Di dapat nagpapahinga ka. Halika, bilis, dali na natin siya sa center. Pareho kami ng kapalaran ni Arman Salon kasi meron kaming taglilimang anak. Sa unang babae, may 3 kang anak. Opo. Pangalawang babae na na-inlove sa'yo, May dalawa dalawa yung akong anak anak. mo. Opo. Ayun. Taray mo ah. Hindi ko naman sinasadya, siguro Binubuli ba yung mga anak mo kasi bading yung tatay niya? kapag wala ka na patunayan, titignan ka mula ulo hanggang paa. Yung kahit anong katuwiran mo, hindi ka pakikinggan kasi wala ka na natuloy. Kapag sabing hindi, bawal, o saan ka nang galing, bug! Hiwalay na, binubugbog niya yung anak ko. Naawa pa ako sa lalaki kahit sinasaktan niya anak ko, may bisyo. Pero ako pa nagbibigay ng pera. Ako wag mo kong gaganyan-ganyanin. Sumusobra ka na! Oh. Sumusobra ka na! Ano sinasabi mo? Bakit? Lahat naman ginawa ko sa inyo, di ba? Nakisama naman ako sa inyo, ah. Kapatid kita, pero anong ginagawa mo sa akin? Ibang trato mo sa akin sa iba mong kapatid dahil paborito ka ni nanay dahil maganda ang trabaho mo. Dahil ikaw matalino ka, lahat ng mga pangangailangan na ibibigay sa'yo. Ako, hindi. Pero tinitiis ko yun dahil mahal kita, dahil kapatid kita. Tapos may nasasabi ka sa akin, kapag may sakit ka nga, di ba? Nag-aalaga ako, nag-aalaga sa'yo. Natataranta ako pag may nangyayari, hindi maganda sa'yo. Oh, ba't kailangan mo manumbat? Bakit? Wala kang karapatan at pasampalin mo ko! Ha? Buong buhay ko, ibinigay ko lahat sa'yo, pero ganyan ang gagawin mo sa akin. Babastusin mo ko ng ganyan. Ipinagmamalaki kita sa mga kaibigan ko na matalino ka. Ipinagmamalaki kita na ikaw ang breadwinner. Pero ano ginagawa mo sa akin? Konting kasalanan ko lang, konting pagkakamali lang. Masakit ka magsalita sa akin ng ganyan. Hindi pa ako nagsasalita sa'yo ha. Sige, sampalin mo! Magsawa ka! Kung yan ang gusto mo, magpakasawa ka. Noong araw pa naman di ba? Madalas na akong bugbugin, pati ikaw, ganyan ka rin. Ayan, si Arman Salon. Hello po, pasensya na kasi hindi ko alam kung saan ang camera. First time ko lang talaga Mailawan. mailawan. Kaya Hindi, sinusundo ka na. Oo nga po. Ay, huwag naman po. Uy, alam mo ba, Diyos ko, alam mo ba na malaking karangalan ko na napunta ko dito dahil sa totoo lang, sana minsan ma-interview naman ako ni Sir Ogie. Ito Idol na ko. to. Oo nga, kaya sobrang saya ko kaya. Alam mo, mabait talaga si Lord eh. No? Kaya tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam mo ba, ang dami kong pagsubok, pero yung binigay sa akin ni Lord, sobra-sobra. Promise po yan. Hindi totoo yan na. Hindi ka nagdadrama ka ba? Hindi. Ay, hindi ako nagdadrama. Oh. Totoo talaga yan. Kasi- Kasi nakita ko si Arman sa Oo. Soler. Opo. Nakita kami, bigla na lang merong umaakit. Oo. Kala ko, anong kasalanan ko? Ba't mo ko dinatala? Buti na natandaan ko si Arman. Naku, si Arman, umaacting. Oo. Kaya, ayan, sinabayan ko na ng Kaya nga, oo. acting. Nagpasikat ako sa'yo para Oo. mapansin mo. Nagpapansin lang ako sa'yo para lahat ng tao ma-attention sa akin. Ito nga, di ba? Kailan nagsimula itong acting-actingan mo? Passion mo? Oo, Ano? passion ko na talaga to. Magdadrama ako sa salamin. Minsan, yung Oh. mga pinsan ko, acting ko. Ako, wag mo kong gaganyan-ganyanin. Sumusobra ka na! Oh. Sumusobra ka na! Tapos gagawin. Pero tawanan kami noon. Kumbaga parang Naging hobby mo naging na. habis ko na yun. Pero pag mga kaklose ko lang baka yung iba mabigla ako sa Oo pakit. nga. Minsan ba, meron bang di nakagets sa'yo sa acting mo? Sineryoso ka? Kaya sinampal ka? O Or hindi nagalit naman sa'yo? nangyayari yun. Siyempre naman bago ko gawin yung pakikiramdaman ko yung tao ko kung makikisabay o hindi. Babarat ka ng ganun, baka bigla ka na lang, siyempre naman mabarangay ka. Oo, nabash ka na ba nun? Dati kasi nag-actingan ako. Yung iba yung acting ko parang pagalit, yung Mhm. nami-personal na ako. Ay, parang nababasa ko. Pero ginawa ko yun para makilala rin ako sa social media. O kaya hinayaan mo, Hinayaan ko. binabash ka? Kumbaga, patola ako. Kumbaga, kunyari, may sinabi, uy, ganyan ka, mukha kang mabantot, ganyan. Mukha kang ganyan. Like, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka? Tapos, patola ko, basta magsasabi, Pinapatulan bakit? mo. Nanghingi ba ako sa'yo kung ganito buhay ko? Wala kang pakialam sa akin. Kahit kailan hindi ako nanghingi sa'yo, dapat na maawa ka sa akin dahil ganito ang buhay namin. Yung mga ganun patola ko. Tapos dadami mga basher. Hanggang isang araw, nagbago na ako na yung parang mapagpasensya ka na lang. Naintindihan ka na rin ng mga tao. Tapos humingi ako ng sorry sa mga basher na sorry
sorry na rin kasi ano lang yun, content lang yun. Oo. Naintindihan naman nila. Kailangan talaga mag-iingay ka talaga sa social media kung gusto mo mapansin ka. Wala bang nakaano sa'yo? Parang napagkamalang kang, lukaret siguro. Ay, yung marami. Lukaret? Nung Lukaret ka ba? una, hindi naman lukaret. Yung, ano to, para naman tong balo na to. Oh. Kahit madaling araw, nagda-drama ako nasa live. Oh. Bakit, inay? Bakit mo ko iniwan? Ano naging kasalanan ko? Ay, yung kurtina nga, pakiano ka, hindi ako makaka-acting eh. Ano, ang sarado mo yung kurtina dyan? Nakikita ko uma-acting eh. Sarado mo. Ano na naman yun? Kaya nga sanay na sa akin Viral mga yun. viral yun. Saka yung, sige, lumapit ka! Ako pa? Gawin mo kung gusto mo! Ay, magkano po? Sige po, may ganun agad yung may bibili, ganyan. Mga ganun. Kaya naintindihan na ako ng tao. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa baliw-baliwan na yan. Maraming nagpapapicture, maraming talaga? nakakakilala. Kahit sa, pumunta ako sa SM, may magpapapicture. So, Ano, inutusan kang picturean mo nga kami? ay, Ganon. hindi. Sabi, ay, pwede mong magpapicture. Akala ko. Minsan nasa kotse, naglalakad ako dyan. Sana punta muli kasi ihatid na kita. Ganun man nangyayari. Parang nakakatuwa kasi hindi ko naman hiningi, binigay sa akin. Pero Arma Salon ka. Yung salon ay hindi mo maapelido talaga. Arman Makasusi ako. Arman Makasusi. Makasusi Oo. talaga apelyido ko. O, bakit Arma Salon ang ginamit mo? Kumbaga, para may maraming magpagupit, kaya Arman Salon. O, kaya dun sa Montalban, Oo. kilalang kilala pag O sinabing Arman Salon. Ay, Salon. magpapariban ako. Di kunyari Arman Makasusi. Ano meron dyan sa Arman Makasusi? Kapag Arman Salon, ay, nagre-riban ka. Yun agad ang papasok sa isip ng tao. Dahil nag-content ka rin, nagre-riban. Oo, ka. nagre-riban. Ay, oo, meron din ako yung content na riban. Nag-barrel yun. 10 million. Nag-viral Oo, yun? 10 million. Talaga? Ano yun, yung nagre-riban ako. Alam ng mga lahat yan na. Barrel yung nagbabay. ganito yun, oh. Ang pera ko lang po, 500 lang po. Di dapat sinabi nyo na, hindi pwede ginagawa niyan. 8 oras ako nag-riban sa'yo, 8 oras ka dito, tapos 500 lang ibibigay mo sa akin. Hindi usapan natin yan. Ang pangit naman ng parlor. Bakit alam mo naman pangit ang parlor ko, ba't nandito ka? Magkano ibibigay mo? Kasi walang kulay, bibigyan kita ng 500. Ay, ang Kasi kapal ng 100. mukha mo, hindi pa pwedeng ganyan ginagawa nyo. Ang kapal ng pagmumukha nyo. Mga ganun-ganun, viral agad yun. Pero ano yun, eksena lang yun. Akala nila totoo. Marami na gano'n doon, basta iba-iba. Basta, Iba-iba yung reaction o nila. iba-iba reaction nila. Pero ano ko na yun, nag-ingay lang ako sa social media. So, anong reaction ng pamilya mo ngayong si Arman Salon ay kilala na? Tuntuwa sila sa akin kasi unang-una nakakatulong ako sa kanila. Kapag, Mhm. kunyari, may konting problema agad sila. Kasi hindi ko naranasan sa magulang ko. Hanggang ngayon, ewan ko ba, bakit mapagbigay ako? Ibig sabihin, yung pangarap ko sa sarili ko, ito gusto ko sa anak ko, ganito, gusto ko yung ganyan, ganito. Ang inuuna mo, ibang tao, hindi ikaw. Hindi mo muna inuuna sarili mo. Hindi, mga anak ko, mo. may inuuna ko. Saan nanggagaling yung pag-arte-arte mo? Ano ba, nung araw ba? May kasi- ikaw ay maraming pinagdaanan, maraming hugot Sobra. sa buhay? Sobra. Yung may pinsan ako, umiinom mo ng, dati Magnolia chocolate sa bote, di ba? Harap sa akin yung pinsan ko. Yung parang tatakamin ako. Yung parang paiingitin ako. Tapos kapag may mga handaan, taga-hugas ka ng pinggan, taga-serve ka, yung bang, parang hindi ako naging special. Parang kamag-anak ko sila, pero, Kasambahay ang turing sa'yo, gano'n? oo. Pero hindi lahat, merong ibang kamag-anak na ganun. Pero may mga kamag-anak ako na mababait talaga at mapagmahal. Kumbaga, hindi ko naranasan sa mga kamag-anak naging special talaga ako. Yung special na, ay, di ka dito ka, o ano gusto mo, o ganito ka, ganyan. Meron mga iba-iba talaga na iba ang trato sa'yo. Yung kapag alam na wala kang napapatunayan, hanggang diyan ka lang. Si Lord na- Kinukwento kasi niya sa akin Oo. na yung nanay niya parang baliwala siya. Paano nga kayo pag lumalaya? Pag lumalayas kami, kahit 1 taon o 2 taon kami hindi magpapakita, hindi maghahanap yan, bumalik ka kung gusto mo bumalik. Hindi na- siya nag-aalala. Oo. Kaya nga sabi ko, pag ako nagkapamilya, hindi ganyan ang gagawin ko. Pero nanay ko mabait, mahal ko nanay ko. Saka nagpapasalamat ako sa nanay ko, naging ganun kami. Yung bang naging matibay kami. Kumbaga, kahit ang daming problema dumarating sa akin, baliwala na dahil sa nanay ko rin. Kaya masasabi ko na, nagpapasalamat pa rin ako sa nanay ko na naging mabuti ko, naging mabait ako. Kasi nanay ko kasi ayaw kami na kapag, matuto ka respeto o huwag kang ganyan sa mga ganyan. Ganun naman ang nanay ko. Kaya lang, hindi siya showing na magmahal. Hindi niya ipinaparamdam. Ilan kayo magkakapatid? 5 po. Opo. So, walang close sa mama mo dun sa 5? Lagi kasing galit nanay ko eh. Maano rin din na hindi siya may... Mabunganga. Iba yung magulang nung araw eh. Iba yung magulang na generation ngayon. Mga nanay ngayon, super close. Ano gusto mo anak? Gusto mo ganyan? Konting iyak lang, bigay agad. Diba katulad ko, magulang ako. Kumbaga, ganito. O, nasa isip din natin yun. Ay, sakay. Basta alam ko na yun kung anong problema. Kumbaga, tayong mga generation
generation ngayon, kapag mga magulang ngayon, yung bang gusto natin mapasaya yung mga anak. Noong araw kasi may talaga yung mga magulang. Pero nagpapasalamat ako sa mga magulang noon kasi katulad ko, nagdidisiplinado ko. Kumbaga, meron o wala, tanggap ko. Kung ano meron dyan, kakainin ko. Hindi ako mapaghangad na kung ano-ano. Nagpasalamat ako sa nanay ko na pinagdamutan ako. Kaya yung pera na kinikita ko, pinagpapahalagaan ko kasi hindi ko naranasan. Kaya kapag may pera ako, hindi basta ako gastos ng gastos. Isinisave ko yun. Dahil alam ko na wala ka namang malalapitan. Kaya hindi ko naman sinasabi na ang mga magulang na mga mahigpit, hindi dapat, kumbaga maging masama, di ba? May aral din yung pagiging disiplina. Nandahil sa kanila, natuto ko lumipad. Parang naging sundalo yung nanay Oo, mo. naging sundalo. Kumbaga Tapos oo, ikaw hindi. Kapag sabing hindi, bawal. O saan ka nang galing? Bug! Ganon. Kapag hindi ka nagising na ganitong oras, walang kain. Bahala ka, wag kang kumain. Pag hindi ka nagugas ng pinggan, wag kang kumain. Pag wala kang ginawa, wag kang kumain. Okay yun sa magulang ko. Kumbaga, kami magkakapatid, naging ano kami, Okay. pinatibay kami. Kahit walang-wala na, kahit na kung saan kami ipunta, hindi kami magugutom. Kasi marunong kami makisama eh. Diba, katulad yung sinasabi ko na magugas ka na pinggan bago ka kumain sa mga kapitbahay. Katulad ko, naglayas ako. Pumunta ako sa mga kamag-anak ko. Siyempre, pagkakain mo doon ka, maghuhugas ka, magluwalis-walis ka. Kumbaga, sa ganung paraan, marami kaming natutunan. Hindi katulad mga ibang kabataan na hirap maghugas ang pinggan, ang hirap utusan. Hawak cellphone. Pareho kami ng kapalaran ni Arman Salon kasi meron kaming taglilimang anak. Oo. 54 ka na, Arman. Ang mga anak mo, anong mga edad? 31, panganay ko. 29 yung babae ko. 27 yung pangatlo. 22 yata yung isa, mga 19, ganyan. Ang aga mong lumandi. Hindi naman sa mga lumandi, mabait lang kasi ko sa mga kababaihan. Di ba, pag bading ka, mabait ka sa mga babae. Di ba? Ang gusto natin kaibigan, mga babae. Na-inlove lang sa'yo yung babae. Na-inlove sa'yo yung babae kasi mabait ka? Mabait. Kunyari, may sakit ka. Uy, ba't di ka pa uminom ng gamot? Uminom ka. Ito by Jessie. May sopas akong binili. Ito, maanggat mainit. Kainumin para pagpawisan ka. Doon, Oo, nahulog hindi sa'yo ko alam yung na babae. na-inlove pala sa akin. Pero hindi So, nung na-inlove sa'yo, anong nangyari? sumama na sa akin, ayaw nang umalis. ano sabi niya? Gusto na kita, mahal Oo, na kita. hindi naman. Parang, alam mo na yun, yung bang lagi na nasa dikit mo, lagi Oo. na nakaano sa'yo, Oo. parang ayaw na umalis sa'yo. So hindi ba naguluhan yung utak mo na sandali? Hindi bakla naman, ako, parang bakit na-inlove na lumalapit? rin ako sa kanya kasi Na-inlove mabait ka? siya. Oo, na-inlove din ako kahit ba din. Oo. Saka, yung na-inlove ako sa babae, hindi ako lumalandi sa lalaki. Ginampanan ko talaga yung kung ano ginagawa ng lalaki, ganun. Pero alam kong bading ako. Hindi kailangan lalaki ka para irespeto ka ng asawa mo at ang magiging balain. So nagsama kayo? Opo, Oo. Tapos doon na kayo nakabuo. opo. Pero ganun pa man, syempre, naghanap ng tunay na lalaki, di ba? Naghanap ng tunay na lalaki. Oo, ganun. Siguro may na-realize niya na Oo, parang na-realize. gusto ko pa rin yung totoong Oo. lalaki. Ganun. Kasi nagladlad-ladlad na ako ng konti. May na-inlove pa rin sa akin kahit nagladlad na ako. wala na kayo nito. Oo, yung, pagupit ka na, nagaganon, pero may na-inlove pa rin sa akin ng babae. So nung sa unang babae, may 3 kang anak. Opo. So sa pangalawang babae na na-inlove sa'yo, May dalawa dalawa yung akong anak mo. Opo. Ayun. Taray mo Hindi ko naman sinasadya. Siguro mabait ka, di ba? Yung, uy, ba't nandiyan ka? Dito ka nga, umuulan. Kasi pag ganun ka, di ba? Ganun lang po. Walang ligawan, parang ganun lang. Wala nang ligawan. Walang ligawan. Yung pala, nandito na, dito na ako titira sa iyo. May kasal. Wala. Kasi nung parang bata pa kami, bawal pa ikasal yun. Namatay na yung unang nanay. Opo. Yung pangalawa nasan na? Buhay pa. May asawa na nga. Buhay pa po. May asawa ng iba. May asawa ng iba. At mayroon din mga anak na rin. So ibig sabihin ko, yung mga anak mo nasa iyo lahat. Hindi, yung dalawang kong anak nandun Bumukod na. Oo, nandun may pamilya na rin. May asawa na yung isa. Yung isa nag-aaral. Lahat yun biological kids mo. Opo, yung anak ko talaga. 5. Ilan na apo mo? 5. So, paano yung dynamics yun ng mga anak mo? Like, alam nila na si Arman ay bading. Opo. Basta ipinapakita mo sa mga anak mo na ginagampanan mo yung pagkatatay mo. Kasi ginagawa ko lahat eh. Kumbaga, kunyari nag-away yung mag-asawa, kinakabahan na ako niyan. Siyempre, ayokong nag-aaway yung mag-asawa. Gusto ko magkasundo sila. Kunyari, naghiwalay yung babae, di na ako mapakanan yan. Ako pa makikiusap, dali na, umuwi ka na sa bahay. Dahil ayokong maging broken. Ayoko nangyari sa akin. Ganun na. Family. Oo, ayoko. Gusto ko buo. Di ba rin akin yung, kahit pinagdamutan ako ng pagmamahal noon, ayoko yung mangyari na malungkot sila. Ayoko nakikitang malungkot sila. So, ikaw kung maayos, pag may yung manugang mo, tsaka yung anak mo, nag-aaway. Opo, ganun po. Saka mahal ako ng mga manugang ko kasi ang mga manugang ko, binibigyan ko ng sikreto ng pera yan eh. Talaga? Oo, sinasabi ko, yan basta pagtanda ko, wag mo ko itapon na alagaan mo ko. Yung pabiro. Bakit may ganun kang ano? Hindi, sinasabi ko na yun,
Yung parang Na wag biro mo akong- lang, pero alam ko oo. naman na hindi naman obligasyon. I know, pero bakit mo na yun? Hindi, gusto ko lang gagawin ko yung the best para mahalin din ako ng mga maging manugang ko. Kapag mahal na ng anak ko, gusto ko mahal ko din. Ano bang takot mo? Ayun, katulad yung asawa na, eto yung babae, naghiwalay, di ba? Hiwalay na, binubugbog niya yung anak ko. Pinabarangay pa yun. Tapos, anong nangyari? Naawa pa ako sa lalaki kahit sinasaktan niya anak ko, hiwalay na, may bisyo. Pero ako pa nagbibigay ng pera dahil ayoko rin nagugutom. Yung parang kahit na wala kang ginawa sa mga anak, ako na nagpapakain sa anak mo, ako na lahat-lahat. Binibigyan ko pa ng pera para pagkain. Yung bumubugbog sa anak mo? Oo. So ngayon, kumusta na? Ayun, na sa akin, penging nagugutom ako. Ay, Pero hiwalay na, kumbaga wala na siyang pakialam sa anak niya. Pero kahit na ganun siya, naawa pa rin, pinapakain ko. ito yung anak mo na mismo. O, yung lalaki, manugang ko Yung manugang mo, pinapakain mo pa rin kahit wala na sila ng Oo, anak mo. naawa lang ako. Parang anak ko na rin. Ganun ako kapag na... Ba't hindi mo naayos? Kasi kung gusto mong ayusin Hindi, sila. parang may siya manakit. Ayoko Ah. na rin. Tama na yung pag nakita ko nagutom, pakain mo na lang, ganun na lang. Oh, so, sa bahay, sino-sino kayo magkakasama? Mga anak ko lang, Pati pati mga apo ko. So, kayo marino ka ngayon. Alam mo ba, wala akong pahinga. Alam ng mga anak ko yan na kahit na birthday ko, nagtatrabaho ko. Oh? Oo, kahit birthday ko. Parang nasanay na nga ako, manid na nga ako, di ba? Yung parang wala ng birthday, wala ng Pasko. Kahit Pasko, nagugupit pa rin ako. Kahit magbabagong taon. Yung bang gusto ko may pera para sa mga anak. Ayoko kasi mawala ng pera dahil ayoko magmukha kaming tanga, mukha kaming kawawa. Ganon. Kumbaga, wala nga akong birthday. Alam ng mga anak ko yun eh. Nagka-birthday lang ako to. Ito yung nag-viral ako sa TikTok eh. Saka lang ako nakaranas sa mga handa-handa Nag-baril ka eh. sa TikTok? Viral. Nag-viral. Viral. Kumbaga yung nakilala ko sa social media, saka nakaranas ako ng mga kay Direk Mardy, yan yung director ko na yung manager ko, pinagandaan ako. So, ang takot mo talaga ay yung mawala ka sa mga anak mo dahil parang feeling mo hindi pa nila kaya. Siguro kahit habang nabubuhay ako, kahinaan ko mga anak ko. Di ba ang dami kong problema pagdating sa mga anak ko, wag lang. Di ba lang sa akin magkasakit ako, wag lang yung mga anak ko. Yung parang ayoko makitang nahihirapan sila. Parang ganun. Hindi ba parang nai-spoil mo yung mga anak mo? Hindi naman po, sa awa ng Diyos, mababait naman po ang mga anak ko. Kasi sabi ko naman kay Lord, papakita ko yung pagmamahal ko sa anak ko, pero sana hindi sila, sa sobrang pagmamahal ko, baka lumaki ang ulo. Hindi naman po, magalang at marespeto. Sabi ko, ito na lang huli, by 54 na ako, sana naman yung tunay na pagmamahal maramdaman ko, na hindi ko naranasan noon. So, yung mga anak mo ay nakapisan sa'yo yung tatlo, yung dalawa nakabukod na, tama? Lahat po sila nasa loob ng... Hindi, pinagawa ko talaga yung bahay na yun para may kanya-kanya silang kwarto, tirahan. Pinagawa ko talaga, pinagkagastusan ko talaga. My God. O, sa'yo lahat nakatira ang mga Lahat anak ng mo. anak ko. Pero, ayun, lahat ng anak ko, sa kanila nakatira. O, sige, mamili kayo dyan, bahala. Kung saan na lang ako matulog yan, okay lang. Ganun lang ako. Saan ka natutulog? Kung saan lang, kung saan matutulog, kung saan, ako naman eh, pa dito ko, sige, bahala ka, pa, ito akin tong kwarto, sige, bahala ka. Hindi ako yung tipong magulang na, dyan ako, hindi ako ganun. Was there a time na yung nagsumbong sa'yo yung anak mo dahil binuli siya or sinabihan siya na ang daddy mo bading? Hindi naman nasasaktan. Kasi mga anak ko, kapag may nananakit dyan, pinaglalaba ko, wag mo sasaktan ng anak ko ha, sinasabi ko sa'yo ha, wala akong pakialam sa nanay mo at sa tatay mo. Sa ulitin mo, sinaktan mo yung anak ko. Ganun ako noon. Kumbaga palaban ako pagdating. Pag alam ko, Papa, yung inano ko, binatukan ako ng ganito, susugod ako dyan. Ako wag mo ko nga anin sa ganyan. Wala akong pakialam. Ganun ako sa mga anak ko. Nung Ngayon, bata sila. Sinusuklan ako ng anak ko na kahit may magsalita ng wala lang. Huwag nagsalita, siguro masama alam niya. Ako nga, binubuli nga ako. Pero alam ko yung salita niya, hindi panunumbat pagmamahal. Nagkaroon ba ng pagkakataon na meron kang anak na hindi ka isinama or iniwan ka kasi parang hindi man niya masabi pero nahihiya siya nakasama? Hindi po, ako lang ayaw ko. Ikaw ang Sabi, umiyak. kasi bali ka sumama ka na rito, ayoko, bahala ko dyan, ako lang. Wala na akong hilig, kumbaga parang sanay na ako mag-isa. Siguro simula nung sa magulang ko na parang lagi ko nag-iisa, kapag sa kasayan, parang lagi kang huli, yung tatawagin ka na lang pag may gagawin, parang nasanay na ako sa ganun. Yung parang kailangan na lang ako pag may kailangan. Parang, kaya pag may nakikita akong ibang magulang na, anak dito, kumain ka na ba? Naiiyak ako. Yung anak ko, ano gusto mo? Yung mga simpleng bagay na hinihingi ko, hindi ko nakikita nung bata pa ako. Yung ganun simpleng bagay na, may kunyari sa school, may mga meeting, hindi pumupunta ako. Kumukuha pa ako ng ibang nanay. Ate, pwede bang kunyari nanay kita para makuha ko yung card ko? Ganun ako nung araw. Tapos, yung nagtapos ako ng grade 6, wala din ang nanay ko. Ganun. Yung parang walang, basta, walang pakialam saka sa'yo. isa pa,
kahit na yung sapatos ko na wala nang swelo sa ang tagal. Kasi pag binili kami, isang taon, isang beses lang. Kunyari, Pudpud yan. pudpud na, hindi na yung tanggal na yung swelas. Lalagyan ko ng tali yan, gaganunin ko yung tali yan. Ano yan, kunyari, isang taon mo magagamit na yun, laging gano'n. Pagdating sa school, magsisinyelas na ako. Tapos pag ulabas ko, isasuotin ko yung gaganon ko. Kundi naman, sinyelas. Kaming magkakapatid, hindi kami reklamador. Hindi kami mapanghingi sa magulang. Lahat kami magkakapatid. Mababait ang mga kapatid ko. Kaming magkapatid, kung ano meron kami, tanggap namin. Kaya sanay kami na wala. Kahit saan mo kami ibala, hindi kami magugutom kasi marunong kami makisama. Kunyari, pumunta ako sa bahay mo, maglilinis akong bahay, mag-aano ko doon para makakain. Kumbaga, kami yung hindi kami magugutom, saka marunong kami makiramdam. Hindi kami tipo na, debe, nung araw yung TV. Kumbaga, makikinood na lang kami. Ka, tapos papatayan ka ng TV. Hindi ganun. Kami, saka mag-anak ko, uupo kami ng ganyan. Manonood lang ako. Kung anong palabas ka at paborito ko palabas, hindi ako mahilig makialam ng may mga gamit. Kami magkakapatid yan, hindi kami mahilig yung makikialam ng gamit. Kasi turo din sa amin na magulang yun. Turo, huwag kayo makikialam. Kapag nasa bahay kayo, huwag kayo makikialam ha. Behave lang kayo. Ganun kami. Ano lang ang iniiyak mo noon nung nabubuhay ang nanay mo? Sa inyong dalawa, may hinanakit ka ba nun sa nanay mo? Nung nabubuhay pa Hindi, siya? nanay ko, mahal ko. Hanggang ngayon, mahal ko naman nanay ko. Siyempre, naiinggit lang ako. Kumbaga, siyempre, hindi mawawala yung inggit na lalo't nung kayo yung naglayas ako. Natulog ako sa bangketa na may sakit ako. Ba't ka natulog? Siyempre, naglayas ka ako, di ba? Wala akong matulog. Wala akong matulugan. Pinanindigan mong maglayas? O sa Pasig, natulog ako sa simbahan ng Pasig. O tapos? Nandun ako natutulog, tapos gumagawa ko ng para na kapag may mga plastic, yung di ba, may nagtitinda, tutulong ako mata. Ay, ate, ako na magbubuhat niyan. Ayun, bibigyan ka ng piso, bibigyan ka ng ganyan, di ba? Yung sa palengke, di ba, kargador pala din. Pero yung bubuhatin mo, di ba, isang, bayong? Ay, ate, ako na lang po, ganon. Kaya nga, Mrs. Sinani ko, bakit nag-lace kami, hindi nyo kami nanap? Hindi nyo alam kung saan kami natutulog, umuulan, bumabagyo. Hindi nyo ba iniisip? Kaya hindi ko pinaramdam sa mga anak ko. Pero, nagpapasalamat ako sa magulang ko, natuto kami, naging matibay ako. Kumbaga, natuto ko magmalasakit. Kung ano meron ako, tanggap ko. Kung baga naging matibay ako. Kung may magkagera man, manhid na ako sa ganyan. Sanay na ako sa wala. Sanay ako matulog kung saan-saan na may karton lang, okay lang. Kasi na-experience ko na yan. Kailan ka huling umiyak? Yung birthday ko, O bakit? Anong nangyari sa birthday? first time ko na pinagandaan ako. First time ko na, basta yung person na, kasi mahilig kasi ako magbibigay eh. Oh. Kahit sa mga anak ko, birthday na, papa, eto na, kayo na lang. Yung birthday na, imbis na yung birthday ko, kasi puro November kami. Imbis na birthday ko, isipin ko, yung birthday nila, yung gagastusin ko, birthday ng nanay ko, birthday ng anak ko, birthday ng Hindi ganito yung ko. birthday mo. Hindi yung birthday ko, hindi ko na, kahit kailan hindi ko ginagawang special. Kaya nga sabi ko, hindi naging special yung birthday ko. Yung parang pag-birthday ng mga anak ko, birthday ng nanay ko, kailangan nandun ka, birthday ng nanay mo, kailangan nandun. Pero yung pag-birthday ko, kahit kailan hindi naging special. Yung talagang, papasyalan ka, birthday mo, may cake, may ganyan. Hindi ko naranasan yun. Yung parang, pagdating na November 14, hindi ko na iniisip. Nalulungkot ka pag sasabit ng birthday mo? Nalulungkot ako kasi alam ko na ako lang ang gumagawa para mapasaya ko sila. Pero sarili ko hindi ko mapasaya. Oh, so nitong nakaraang birthday mo, Sobrang sinurpresa saya ka? ko. Ang dami nagbigay sa akin. Oh. Kaya sabi ko, Lord, kaya naniniwala ko na may ganito talaga. Kumbaga, kasi sabi ko, ano ba yung mag-50 na ako? Hindi ko malang maranasan na pagandaan kahit na yung talagang ganda na ibibigay sa'yo. Ito, binigay ni Lord. Yung naging special ako, yung ang laki na respeto sa'yo, yung bang, dati ang liit-liit ang titingin sa'yo, titignan ka mula ulo hanggang paa, gaganinin ka. Yung, madalas ganun, yung pag alam ka kapag wala ka na patunayan, titignan ka mula ulo hanggang paa. Yung kahit anong katuwiran mo, hindi ka pakikinggan kasi wala ka narating. So itong November 14, sino kasama mo ng birthday mo? Paano ka sinurpresa? Mga anak ko, 13, 14, 15, 16, puro birthday ko, ang dami nagbibigay ng cake. 1 to 1. Yung bahay namin, Diyos ko, hindi ko na makain-kain. Ang dami nagbigay ng cake. Basta ang dami. So ngayon, kumikita na si Arman, hindi lang sa pagsasalon, kundi sa Sa social media. Sa social media. Nagpapasalamat ko talaga ako dahil nakilala ko sa social media at kahit kailan hindi po ako magbabago at kahit kailan ordinaryong tao pa rin. Si Arman na nagkakamay pa rin kumain, si Arman na pwedeng maglakad, si Arman na nasa jeep pa rin, na walang magbabago kay Arman. Kahit makilala ako, mananatiling dating Arman pa rin. So syempre, malalaki ng mga anak mo.
Nakikita mo ba yung sarili mo kung napaghahandaan mo yung pagtanda mo? Opo, nagtatabi naman kahit pa paano po. Saka may tumulong naman sa akin si Doc Carl Balita. Binigyan niya ako ng health certificate yata yun. Health Ayun, card? oo, or health health. Basta yung binigyan niya ako ng parang ganun. Tapos, meron pang dentist na hindi pa ako nakaka-attend eh. May ano ako ipin. Dahil busy ako sa paggugupit. Oo. Kumbaga, parang hindi ko pa inisip yung sarili ko na, uy, paayos yung ipin mo, pero hindi pa ako pumupunta. Pero lahat ng mga anak mo, marunong maggupit. Ay, oo, magagaling maggupit ang anak ko, the best. Flat top, army cut, anong klase, magaling magriban, magaling magkulay, magaling magplancha. Mas magaling pa sa akin at mas malinis, the best talaga. Kumbaga, kinopya ako pero hinigitan nila. So, ano yung choice nila yon? O dahil nakikita ka Tinuruan ko ang mga anak ko. Nung Ala. bata sila, sabi ko na grade 6, sabi ko gano'n. Pa, may project tayo. Magkano baan mo? O dadagdagan ko yung baan mo. Gupitan mo. Papa, hindi ako marunong magupit. Sige, gupitan mo lang. Basta isang gupit. O, eto. Doble baon mo. O babaon ko. O sige, gupitan mo yan hanggang natuto. Oh. Pero ako na nagsisimula, ako na nagpapatuloy. Kasi gusto ko na, mali mo, pag nagkasakit ako o maano ko, may alam sila. Hindi sila yung ayoko naranasan ko kung makikisama sa kamag-anak na ganun, di ba? Anong message mo sa mga anak mo? Anong binibilin mo sa mga anak? Binibilin ko sa magkasundo sila magkakapatid, malayo sila sa kapahamakan, maging maayos ang pamilya nila, yung mga anak nila, alagaan nila, pati maganda yung relasyon ng sama ng pag-aasawa nila. Ayun, yung may respeto sila sa isa't isa. Hindi, wala naman ako kailangan. Minsan ayoko silang yumaman. Bakit? Gusto ko sakto lang. Kasi ayoko masanay sila sa luho. Yung bang, gusto ko yung pagpahalaga nila maliit. Ayoko yung yumaman sila. Hindi ko pinapangarap na yumaman ng mga anak ko. Gusto, maaari, bonus na lang yung wag lang yung talagang sakto lang. So, anong opinion mo dun sa relasyon ni Carlos Yulo at ni Angelica Yulo ng mag-ina? Dahil ikaw ay isang magulang. Kumbaga, dapat magulang mo pa rin. Kasi ako, magulang ko talagang hindi ko naranasan eh. Maswerte si Yulo kasi, kumbaga, nandun yung suporta ng nanay niya, yung nag-aaral siya Gym. Oo, di ba? Nag-aaral siya, nandun Mag-gymnast. support. Oo. Kumbaga, sinusubaybayan siya. Dapat mas mahalin niya yung nanay niya. Di ba? Habang nabubuhay pa, hanggat hindi pa nagkakasakit, dapat iparamdam niya pa hanggat malakas pa yung nanay niya, ipasyal niya. Paano kung may arthritis at may rayuma na yun, hindi na kaya na katawan? Bumawi ka man, hindi mo na maipapasyal yung nanay mo. Nanay ko nga, kahit na ganun, nagpapasalamat ako, tumibay ako. Kung nabubuhay pa ang nanay ko, ipaparamdam ko kung anong dumating sa akin, ibibigay ko yung gusto niya. So, anong bilin mo lang kay Carlos Yulo? Sana wag masyadong mataas ang pride. Dapat ikaw na mismo ang magpakumbaba sa nanay mo kasi nanay mo pa rin kahit ano mangyari. Kung may kasalanan naman ng nanay mo pa rin yun. Saka kung may mangyari man sa'yo, mag-aalala pa rin sa'yo yung nanay mo. Nanay mo pa rin kahit sabihin na kahit naging pangit ang ugali, mapapatawad ka pa rin ng nanay mo eh. Hindi mababawasan ng pagmamahal sa'yo ng nanay mo dahil ang nanay, hindi mawawala ang pagmamahal yan. Kahit pakita ka pa ng kapangitan. Sa ibang tao, okay, pwede ka itakwil. Pero ang nanay mo, kahit kailan hindi ka pwedeng itakwil dahil nanggaling ka sa nanay mo. Anong message mo sa sarili mo? Salamat, Arma, kasi nakaya mo lahat, naging mabuti ka, hindi ka mapaghangad, kung ano meron, tanggap mo, wala ka, okay lang. Anong natutunan mo sa buhay na gusto mong i-share sa kanila pagdating sa pamilya? Kung ipapanganak ko, gusto ko pa rin yung dati. Kumbaga, si Arma na tumibay dahil doon. Sa nanay mo? Sa nanay ko. At sa nanay ko naman, nagpapasalamat pa rin ako sa nanay ko. Naging matibay ako at naging mabuti ko dahil sa pagdisiplina mo. Na yung pagmamahal ko sa magulang ko, kahit kailan hindi mababawasan. Bagkus ko nabubuhay pa yung nanay ko, gusto kong bumawi. Alam niyo po, ang pagkamagulang, kahit na katulad ko ba din ako, hindi nasusukat yan kung lalaking-lalaki ka. Kasi may mga lalaking-lalaki na hindi nagagampanan ang pagkamagulang nila. Katulad ko, puso man ang pagkababae ko, pero ginagampanan ko yung pagkalalaki ko. Hindi pa dobling pagkalalaki. Kahit mag-construction ako, alang-alang sa pamilya ko, para may pagmalaki nila ako.